Hello, hello, Sagittarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po ito si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 22 hanggang 28. Alamin po natin, naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan. But first, mga Sagittarius, ihanda mo na ang iyong pangmalakasang one question na gustong gusto mong masagot ngayon. Hawakan mo yan. Sa dulo po, atin po yung sasagutin by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay mo sa amin ang mensaheng dapat naming malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Ooh, beautiful. Abundant, abundant energy. Wow, may magician ka pa. Congrats in advance. Siya nga pala mga Sagittarius. Thank you ha. Ooh, may sun ka pa. Okay na to, kompleto na. Thank you Sagittarius para po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment. Nako, malaking tulong po yan para sa akin every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Five of Wands. Nako, ngayong linggong ito, hindi ka napapayag na tameme ka lang. Hindi ka napapayag na talunan ka. Lalaban ka na ngayon. Kung ano yung mga bagay na kaya mong ipanalo, kaya mong tapatan, kaya mong gawin, hindi ka napapasindak. Makikipagsabayan ka na. Ramdam ko yan for you. So congratulations. For others, narinig ko din na this week, parang solid na yung isip mo tungkol sa isang bagay. Wala nang pagdadalawang isip, wala nang kalituhan, wala nang internal conflict, dire-diretso ka na. Alam mo na kung ano yung gagawin mo para maipanalo yung isang bagay. Congratulations. In your core energy, meron kang the Empress card. Naku, sabi dito, napakagaling mo. Kung ano man ang hawakan mo ngayon, magbubunga ng maganda. No? Everything you touch turns to gold. Okay? You have the abundant energy in your life. Kaya sabi dito, hindi mo kailangan matakot. Malaki yung chance mo na magbunga ng maganda or maipanganak mo yung magandang resulta sa isang bagay. Okay? Kung ito man ay naglalaban kayo for a certain panalo, for a certain reward, o meron kang kakompetensya sa iyong negosyo, o sa isang posisyon na pinipilahan mo, sabi dito kaya, magagawa. Okay? Narinig ko rin dito na you should start to believe in yourself na I am the best candidate, I am the best entrepreneur, I have what it takes, magnet ako ng abundance, dadami yung kita ko, dadami yung kliyente ko. Magnetic ka eh. Marami ang mapapatingin sa'yo, marami kang mapapersuade, marami kang makukumbinsi. Gamitin mo yung charm na yan para tumubo sa'yo naturally yung swerte. Okay? Empress card, the Eight of Wands. Meron kang 8 here telling you of abundance and power. So, may power ka talaga para dumiretso sa mga bagay na destinasyon mo. Kayang-kaya. Kaya kung ngayon nagdadalawang isip ka tungkol sa iyong sarili, dapat baguhin mo na yan. Kailangan you have the solid might, solid belief na magagawa ko, mabibuild ko, makakreate ko, hindi ko kailangan matakot. Nasa tamang direksyon ako para gawin siya. Congratulations, okay? So, Sagittarius, ano po yung mga hinihintay mong dumating today? Comment down below. Meron ka bang inaasahan na dumapo sa buhay mo, lumapag sa kamay mo? Idasal na natin yan, i-manifest na natin yan, isulat mo sa baba para mangyari para sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, meron kang the Magician card. Si Magician dito, sabi niya, kung ano man yung minamanifest mo, kaya mo siyang tuparin sa iyong reality. Nasa iyo lahat ng tools, lahat ng experiences, lahat ng abilidad para gawin to. So wag nang magduda. Laban, bira. Ito na yung time to make it for something na realistic sa buhay mo.
Kung ito ipagliliban mo, sabi, mali yan eh. Kailangan umaksyon ka na ngayon. Okay? Magician card, you have the King of Cups. Sabi ng yung spirit guides, habang gumagalaw ka, habang ina-actionan mo itong bagay na ito, manalig ka lang sa iyong sarili. Kalamayin mo ang iyong emosyon. Huwag kang basta-basta sasabog, magagalit, magko-comment, manunugod kapag naapektuhan ka emotionally. Okay, mali yan. Kailangan ipakita mo professional ka, ikaw yung taong malumanay, matiisin, kalmado, para yung dire-diretsyong pasok ng swerte para sa'yo, hindi maharangan. Para rin hindi magkaroon ng komplikasyon itong ginagawa mo. Kung yung mga kalaban mo o kaaway mo ay talaga namang emotional, ikaw, ibang atake ang gagawin mo. Medyo kalmado ka. At dahil doon, nagagawa mo ng tama yung action mo. Okay? So, Sagittarius, taga saan po kayo? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading? In the area of what you need, meron kang the Sun card. Si Sun card dito, think positive lang. Hindi pwedeng, ay baka talo na ako, ay baka mas magaling sila, ay baka mapahiya lang ako. Laksan mo ang loob mo. Manalig ka na kaya mo ito. Okay? Sabi din, just enjoy the process. May mga bagay na may hirap na nga, pinapahirapan mo pa ang sarili mo. Just present yourself lightly with a light aura, with the power of persuasion, no? Parang maging bata ka ulit na hindi dinidibdib, hindi nagpapaka seryoso sa isang bagay. Gawin mo lang yung kaya mo and then i-enjoy mo. That will make a difference. Okay? Sun card, the Queen of Wands. Sabi dito ng Queen of Wands, ito yung tiwala mo sa iyong sarili. Confidence that things will turn out great. Sabihin mo nga, things will turn out great for me. I claim it, I claim it, I claim it. Kung ano man tong action ko, maganda resulta. Kung ano man tong gagawin ko, maganda ang outcome. Kung ano man tong nakikita ko sa aking sarili, pabor ito para sa akin. Kung ikaw yung uri ng tao na palaging kinokonsidera yung opinion ng iba, walang mangyayari eh. Kasi yung kaligayahan mo nakabase sa sasabihin nila, nakabase sa kanilang judgment. Kaya tigilan mo yan. Believe in yourself. Kahit ano pang sabihin nila, keber ka na, deadma ka na, and you just do what makes you happy. What's fulfilling para sa'yo. Ginagawa mo. Dahil kailangan mo i-prioritize sarili mo. Okay? Importante yan. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Queen of Wands. Sabi dito, Sagittarius, yung iyong individuality ang magpapanalo sa'yo this time. Mahal mo ba sarili mo? Tanggap mo ba sarili mo? Proud ka ba sa sarili mo? Kung ang sagot sa tatlong yan ay yes, kayang-kaya mong lumaban dito. Wala kang rason para umatras sa laban na yan. Kasi kung may tiwala ka sa kakayanan mo, mahal mo sarili mo, proud ka kung sino ka, hindi ka takot makipagsabayan dito eh. Hindi ka may intimidate. Hindi ka maapektuhan ng kanilang panda-down. Kasi nga tanggap mo kung sino ka, yung kabuuan mo. So whatever they say, wala na yung epekto, 'di ba? So itong combo na to, yung trust in yourself, confidence, at wala ka nang pakialam sa judgment ng iba, magagawa mo 100% na successful yung binibuild mo. Nakaluwag yung harang eh. Para kang drainage na lahat ng tuyong dahon, lahat ng basura, tinanggal mo. Kaya dire-diretso yung agos, malinis yung tubig, walang umaapaw, dire-diretso, di ba? So ganun ka ngayon. Walang harang sa mga pagpapatubo mo ng abundance sa buhay mo. Dahil ikaw mismo, hindi mo na hinayaang makaapekto sa iyo yun. You are now charging forward, mabilis, masipag, merong dedikasyon, may stamina para abutin yung ikakapanalo mo o ikakaunlad mo. 'Di ba? Sabi ko nga, huwag mong seryosohin yung mga sinasabi nila. Enjoyin mo lang and learn to appreciate who you are and appreciate what you're doing.
Hindi dapat nakabase sa iba yung kaligayahan at yung kakayanan mo, 'di ba? Let yourself shine and you will see na bibilis yung mga inaasikaso at papabor sa'yo yung outcome. Okay? Queen of Wands, the Seven of Swords. Yes. Now, alam ko na wala ka ring tiwala sa ibang tao. Maaring in the past may mga taong nagtraidor na sa'yo, mga taong hindi tapat, mga taong sinungaling, mga kaibigan na plastikada, akala mo suportado ka pero yun pala basher mo sila, no? So alam ko talaga ngayon na umiiwas ka na sa mga maling tao. Sometimes you also enjoy yung mga tahimik ka lang, solo ka lang, mag-isa ka lang, at na-realize mong mas empowering yon. Hindi mo kailangan na maraming kaibigan. Ang kailangan mo lang yung kakaunti pero tapat. Kakaunti pero hindi ka hinuhusgahan. Kakaunti pero alam mong through thick and thin nandyan to support you and love you unconditionally. Ngayon, sabi dito, kung ano man yung mga betrayal or masakit na ginawa sa'yo in the past, nakatulong yun para maging matatag ka ngayon. Kaya laban. Okay? Wag mong hayaan maulit yung dati, no? Kapag matapang ka ngayon, powerful ka ngayon, kahit anong kaharapin mo, kakayanin mo na. Okay? And here you are in the near future, you have the Knight of Cups. In the near future, magbubukas sa'yo yung mga pintuan dahil alam mo na sa puso mo kung ano ba talaga yung gusto mo sa hindi. Okay? Kasi ngayon may confusion kayo na parang, ay gustong gusto ko yan, ay maganda yun, ay malaki sweldo dyan, ay pangarap ko yan, ay gwapo yan, maganda yan, ay mayaman ako dyan, ay yan yung magaan na buhay. Marami kang confusion before on what is realistic and what you truly want in your life. Pero dahil dumapo tayo dito, pinagdaanan natin to, na-realize mo na, ay, ito pala talaga yung gusto ko. Ay, ito talaga yung magfulfill sa akin. Ay, ito talaga yung alam ko na liligaya ako for a very long time. At yun yung hahabulin mo in the near future. Okay? You have like 14 weeks or 14 months after watching this video. Alam mo na kung ano yung kakatokin mong pintuan, kung ano yung pupuntahan mong landas, at kung ano talaga yung purpose mo. At wala nang duda, wala nang alinlangan, wala nang internal conflict. Okay? Knight of Cups, the Six of Pentacles. Doon ka na bibira, doon ka na mag-e-effort, doon ka na maglalabas ng pera, energy, oras, dahil alam mong para sa'yo to. At babalik din sa'yo yung same energy. O-offeran ka, darating sa'yo yung mga alok, magbubukas sa'yo yung mga pintuan, at ang kailangan mo, tanggapin. Dahil wala ka ng duda wala ka ng alinlangan. Alam mo na yan yung swak para sa'yo. So congratulations. What you give is definitely what you take. Kaya importante, alam sa puso, malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo. Okay? Congratulations. In your challenge, meron kang the Five of Cups. Nako, sabi dito ng yung spirit guides, you have 5-5, change, pagbabago. Kailangan mo yan, okay? Kailangan mong harapin yung mga pagbabago, huwag kalimutan, huwag iwasan, huwag isantabi. Here, with the Five of Cups, ang problema mo this week, meron ka pang mga bagay na hindi mo kayang i-let go. Example, mga past heartbreak, mga past pinangako sa'yo, mga past na experiences na gusto mong balikan, gusto mong i-correct. Marami ka pang mga panghihinayang, no? Sabi dito, wala tayong time machine. Wala kang magagawa para balikan yung mga bagay na tapos na. Kailangan mong tanggapin na nangyari yon, natapos yon, hindi yon para sa akin, pero meron akong natutunan. Para pagpasok ng mga bagong bagay, alam ko na gagawin ko. Hindi na ako malilito, hindi na ako mahihirapan. Now, Sagittarius, ibitawan mo na, palayain mo na yung kabitaw-bitaw. Hindi yan para sa'yo. May binibigay sa'yo si God na bago, na dito ka talaga uunlad, nagkatagumpay, at dito bibilis yung swerte mo. Okay? Learn to be open to something new. Five of Cups, you have the Five of Cups. Sabi niya, move on natin. Nahihirapan ka na, nandyan ka pa din. O, alam mo na, nahihirapan na, huwag nang magtiis.
Another message, the Two of Pentacles. Panahon talaga to para timbangin. Bakit ba ako nagpapakahirap sa isang bagay na alam ko namang talo ako? Bakit ko pa inaasahan yung isang bagay na alam kong wala na akong dapat asahan or wala na akong babalikan? Kailangan mong ma-realize yan ngayon. Whether love life pa ito or career or pangarap, alam mo na dapat mong harapin realistically. Maliwanagan ka na sa buhay mo ngayon. Para alam mo yung next step mo. Okay? In your fortune, meron kang mystic healer, healing energy flows through you. Sabi dito, kayang-kaya mong paghilumin ng sarili mo. Hindi mo kailangan makontento dyan sa sugat na yan. Para kang may gasgas or galo sa tuhod dahil nadapa ka, pero nilalagyan mo pa rin ng asin. Tapos nakabuyang-yang lang yung sugat. 'Di ba? Sabi dito, kung meron mang masakit, kung meron mang mahirap, palayain mo ang sarili mo dyan. Paghilumin mo yan. Hindi mo pwedeng tambayan yung issue. No? Learn to heal what needs to be healed. Okay? In your fortune, meron kang the Eight of Cups. Sabi dito, makakaalis ka na sa isang bagay, isang relasyon, isang lugar, o isang sitwasyon na alam mong hindi ka na masaya. Yung eclipse dito ay nag-represent ng katotohanan. Na-realize mo, wow, mali pala to. Wow, pangit pala to. Wow, naghihirap lang pala ako dito para sa wala. Nagigising ka na. Nabubuhayan ka na. Nakikita mo na yung mali. Kaya ngayon, umaalis ka na, umaandar ka na. Nilalayuan mo na yung mga bagay na alam mong hindi na fulfilling, hindi na masaya, hindi ka na kontento, at lalong hindi ka na satisfied. Okay? So ngayon, meron ka ng bravery na lumaban para sa gusto mo at layuan yung nagpapahina sa'yo. Okay? Very, very brave energy to. Huwag kang mag-alala, nasa fortune area siya, ibig sabihin, maganda itong paglayo mo or pag-transition mo or pag-pivot mo sa mga bagay na mali. Makikita mo na talaga yung para sa'yo. Na ikakaligaya mo, ikokontento mo, at magpapaunlad talaga sa estado ng buhay mo ngayon. Eight of Cups, the Wheel of Fortune. Wow. Wow, wow. Isang maswerteng move. Kung ano man tong move na to, dito ka talaga suswertehin. Dito magbabago yung kapalaran mo. Example, iiwanan mo na. Pangarap mo na talaga to. Iwanan na yung isang trabaho dahil sabi mo, maliit ang sweldo, hindi ako umaangat, walang promotion, toxic si boss, chismosa yung mga katrabaho ko, tapos delayed palagi yung sweldo. Na-realize mo, hindi na ako masaya, hindi na to para sa akin. Lumipat ka sa isang bagay na alam mong swak to sa aking needs. Doon magbabago yung kapalaran mo na parang mas maganda dito, mas okay ang trabaho, mas tahimik, mas mababait yung co-workers, on time yung sweldo, malaki yung kita ko, payapa yung puso ko, hindi ako pagod na pagod. Alam mo yun? Pupunta ka doon sa maswerteng estado ng buhay. Iiwanan mo na yung talagang kabitaw-bitaw. Congratulations. Start na to ngayon, i-claim mo na. In your divine messages, you have your hard work is paying off. Yung mga paghihirap mo ngayon, yung mga binubuo mo, yung mga nilalakad mo, it will pay off para sa'yo. Maniwala ka. Okay? Kaya hindi mauuwi sa wala yung pinaghihirapan. Hindi mapapanis yung mga pinagpuyatan, pinagpawisan, at mga sinakripisyo mo. Okay? In the area of your divine, meron kang Ace of Cups. Follow your heart. Okay? Ito yung pinaka-importanting lesson sa'yo sa reading natin. Kapag nandyan yung puso mo, sundin mo. Pag nandyan yung kaligayahan mo, yakapin mo. Kapag alam mong kayakap-yakap yung isang bagay dahil super promising and you know in your heart that this is something that I want to have, grab it. Okay? Importanteng pinupuno natin yung cup ng ating puso para mag-overflow yan. Pag nag-overflow, ibig sabihin, kayang-kaya mo siyang i-share sa ibang tao. Sa pamilya mo, sa anak mo, sa magulang mo, sa lover mo. Kaya importante ang puso mo. What makes you happy, what makes you fulfilled, what makes you satisfied. Pag hindi ka masaya dyan, iwanan mo. At kunin mo talaga yung deserve mo na para sa'yo. Okay? Ace of Cups, the Temperance card. Sabi dito, hindi na uso ngayon ang martir. Hindi na uso ngayon yung magtitiis ka lang dahil sabi mo,
Eh sabi nila ganto eh. Ayokong meron tumaas ang kilay sa akin. Ayoko ma-disappoint sa akin yung magulang ko, yung anak ko, yung partner ko. Sabi dito, kung magtitiis ka na lang din naman, ay doon na sa mahal mo. Doon na sa malapit sa puso mo. Dahil kung malapit sa puso mo to, passion mo to, mahal mo to, kahit anong mangyari, pagtitiisan mo yan, pagsumikapan mo yan, hindi mo yan bibitawan. 'Di ba? So, importante sa bawat ginagawa natin, mahal natin yan. Para mabuo siya successfully, abundantly para sa'yo. Kaya nga sabi ko kung magpapagod lang din naman ako, doon na ako sa gusto ko. Parang ganyan. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have broom, new home, new attitude. Para sa mga naghahangad ng bagong bahay, bagong lugar, this is your sign. Meron kang bagong trabaho, bagong environment, or bagong territory. Congratulations. You also have man, meron daw pong lalaki sa buhay mo ngayon na kailangan mong kausapin. May issue daw sa kanya o concern, liwanagin mo na, kausapin mo na. You also have bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Sabi ko nga, laban, laban, laban. Huwag kang papa-intimidate. Meron kang bala para tumapat dyan. Huwag kang papasindak. Okay? You also have chain of events that will affect your life. Sabi dito, merong sunod-sunod na mga opportunity or mga milestone sa buhay mo na kailangan talaga active ka. Dahil simula na to ng pag-andar ng buhay mo. Congratulations. Ang outcome ni Sagittarius for June 22 to 28, you have the Two of Cups. Okay? Here, aligned na aligned ka sa higher self mo. Ginagawa mo sa lupa yung gusto niyang ipagawa sa'yo. Yang pangarap na yan, iniisip mo, bakit ko ba to ginagawa? Bakit dito ako pumunta? Bakit ganito yung desisyon ko? Pero alam mo nung ginawa mo yun, tama eh. That is your higher self talking to you na dito ka pumunta, ito yung gawin mo dahil ito yung nakatadhana. Parang ganyan. Okay? For others, narinig ko dito na kung meron ka mang kontrata, negotiation, agreement, meron kang interview, meron kang kausap na kliyente ngayon, magkaroon ka ng clear communication. Walang puwang yung magulo. Walang puwang yung paiba-iba or mixed signals or misinterpretation. Kailangan ngayon, klaro ang pag-uusap. Klaro ang palitan ng messages. Kung may malabo, kausapin mo na. Klaruhin mo na para kung ano man to nilalakad ninyo, magkaroon ng magandang bunga. Okay? Two of Cups, meron kang the World card. World card's all about completion, acknowledgement, tagumpay tungkol sa isang pag-uusap. Congratulations, okay? Kung meron ka mang negotiation ngayon or meron kang inaasikaso na kliyente or contract renewal, nako, matatapos mo rin yan, makukompleto mo rin yan, at very successful ito para sa'yo. Congratulations, okay? Ready ka na for the next level after this successful conversation. Congrats po. So, Sagittarius, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pumikit ka na ngayon and think of your one question. Inhale and exhale. Ang sagot sa tanong mo, you have the Ace of Swords, the Ten of Pentacles, and the Eight of Wands. Beautiful. At the bottom, you have the Ace of Pentacles. Beautiful, beautiful, beautiful. Maganda yan yung question mo. Kitang-kita ko dito. Isang magandang opportunity yan para makalarga ka sa buhay. You're on the right path. You're on the right direction. So, do not worry. Sabi dito, ipanalo mo yan. Kailangan klaro sa'yo, Sagittarius, kung ano yung halaga, itong ipanagalaban mo. Kung ano tong bagay na gusto mong makuha, gusto mong maangkin, gusto mong masalo, kailangan malinaw sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin para makuha ito. Okay? Laban, laban, laban. Ace of Swords is really a card of breakthrough. Ibig sabihin, kung ano yung required sa iyo na gawin para dito magagawa mo. It will lead you to a very successful, long-term, stable, matibay na future. Pangmatagalan yan. Nakita ko dito na it will be abundant for you for a long, long, long time. Kaya maganda yung andar ng buhay mo. Sabi dito, mag-focus ka lang dyan. Kung ano man tong bagay na pinoproblema mo, pag-focusan mo. Kalkalin, aralin, buting-tingin, tingnan sa iba't ibang anggulo para mahanap mo yung pinakamalinaw at pinakamagandang atake or diskarte para mapakinabangan niya ng pangmatagalan. Okay? Maganda to. Abundant, abundant to para sa iyo. So, do not waste this opportunity. Okay?
Kung ang question mo yes or no, the answer is yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Magandang, magandang, maganda siya. Okay? Sagittarius, ito po yung isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang yung June 22 to 28. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity para sa mga messages for today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.